pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa pinaigting na kampanya kontra mga kaskasero sa Commonwealth Avenue, maging sasakyan ng mga politiko at iba pang personalidad, hindi sinanto. SUV na minamaneho ng driver ng aktor na si Richard Gutierrez, pinara rin. Annabel Rama, pinagalitan ng driver ng anak. Batang naglalaro sa Commonwealth Avenue, nasagasaan ng pick-up, patay! Mga pasaway sa tinaguriang Killer Highway. Pistulang nakikipagpatintero kay kamatayan. Driver ng taxing sinakyan ng namatay na journalist at profesor na si Chit Simbulan. Kinumpirmang 2 busang naka-aksidente sa kanila. Pasangkot na bus, nagkakarera raw. Pagsapak umano ng traffic enforcer sa isang taxi driver. Huling-huli sa video. Pulis na nanghalay umano sa loob ng presinto. Nakaharap ang umano'y biktima. Suspect tinanggang patayin si Mayor Lim. Sako-sakong NFA rice na inangkat doon pang 1 taon. Binubukbok na sa bodega. Bahagi ng kisame sa NAIA Terminal 1. Bumigay. 2. Sugatan. Congressman Manny Pacquiao sumalang sa debate ng Kamara kaugnay sa Reproductive Health Bill. Pangulong Aquino nag-imutok sa pagtutok ng madla sa kanyang love life. Manny Pacquiao sinagot na ang imbitasyon sa kanya ng half Pinoy cast ng Glee. At bride to be na si Pia Guanyo sumabak sa challenging workout na Bar 3. Magandang gabi po, walang sinanto ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa kampanya laban sa mga motoristang lagpas sa speed limit sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Yan po ang tinaguriang Killer Highway kung saan ilang buhay na ang nabuwis dahil sa mga kaskaserong driver. At kanina, kabilang sa mga hinuli, ang mga sasakyan ng gobyerno pati na ng ilang opisyal. Nasita pati ang sasakyang minamaneo ng driver ng aktor na si Richard Gutierrez. Nakatutok si Ivan Maylina. Bago pa man mag-alas 8 ng umaga, mahigit 50 nang nahuli ng anti-speeding operation ng MMDA sa Commonwealth Avenue. Pinaigti ang kampanya sa tinaguriang Killer Highway kasunod na aksidente doon na pumatay sa mamahayag na si Chit Estella Simbulan. Ditong Lunes sumabot ng 138 ang nahuli, 173 naman kahapon. Pero ang mga nahuhuli may kanikanyang palusot. May tila hindi makapaniwala at nakikipagtalo pa. 55 lang kasi ang ano ko eh. Bagal ko dun siya, may paserong bumaba sa akin, paano magsi-66? May mga aminado rin naman at nakikiusap. Hindi ko po kabisado talaga. Pero sir, sa tingin nyo, reasonable ba yung 60 o baka pwede taasan na konti? Medyo siguro kahit konti lang sir. Kahit yung 70, pwede na po siguro yun. Pero pinaninindigan ng MMDA na wala raw silang sasantuhin sa pagpapatupad ng 60 km per hour na speed limit. Pati mga red plate o sasakyan ng gobyerno, hindi raw pinalampas. Ang isang ito, natuntong nakarehistro sa Office of the Ombudsman. Itong SUV na ito, may nakasabit pang number 6 na plaka ng mga cabinet secretary. Ano masasabi nyo sa campaign sa speeding sir? Na wala daw pinipili. Hindi ko alam eh. Wala akong masasabi. Pati mga kilalang personalidad kapag lumampas sa 60 kph ang takbo, tinitikitan daw ng MMDA. Kahapon ng umaga, nahuli ang sinasakyang SUV ng Kapuso star na si Richard Gutierrez habang minamaneho ng kanyang driver na si Loreto Figueroa. Nahagip ng speed gun ng MMDA ang sasakyan na tumatakbo ng 79 kph, lampas sa itinakdang speed limit. Kuha ito ng isa sa mga umano'y nakasaksi ng parahin ng MMDA ang driver ng aktor. Dito makikita ang puting SUV na aktor.
Makikita rin ang kumpol ng mga traffic enforcer at ang lalaking nakapulang cap at shorts na ayon sa aming saksi ay si Richard. Tinikitan pa rin ng MMDA ang driver ni Gutierrez at pinagmumulta ng 1,400 pesos para maibalik ang kanyang lisensya. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. At sa gitna ng atensyon ngayon sa isyu ng kaligtasan ng mga motorista sa tinaguriang Killer Highway, tulad ng nabanggit ni Ivan Mayrina, nabaling ang interes ng ilan sa pagkakahuli doon ng driver ng aktor na si Richard Gutierrez. Uminit daw kasi ang ulo ng aktor sa enforcer na humuli sa driver niya. Pero sa pagharap ng MMDA enforcer at ng ina ni Richard na si Annabel Rama, naayos din naman ang lahat. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 10 ng umaga nang dumating si Annabel Rama sa tanggapan ng MMDA sa Makati City. Sa inisyal na pakikipag-usap ng GMA News, sinabi ni Annabel Rama na inaantay lamang niya ang MMDA enforcer na nagpikit sa driver ng anak na si Richard Gutierrez sa Commonwealth Avenue kahapon. Minuto na ang lumipas, dumating din ang MMDA enforcer na si Angelito Diendo. Sa pag-uusap, sinabi ni Diendo na lumitaw na lampas sa maximum allowed speed sa Commonwealth Avenue na 60 km per hour ang takbo ni Gutierrez. Ito ang kuha ng speed gun ng MMDA Martes ng umaga sa Commonwealth Avenue sa sasakyan ni Gutierrez. Automatic na nakukunan ng speed gun abang sasakyang lampas sa 60 km per hour. 79 km per hour ang takbo ni Gutierrez. Kinumpirma rin ni Diendo na pasahero lang si Gutierrez at ang nagmamaneho ay ang driver na si Loreto Figueroa. Ito rin ang gustong igiit ni Annabel Rama. Hindi si Richard ang drive. Yung driver ko yun talaga actually, hiniram sa akin ni Richard dahil meron siyang taping. Hindi, sabi sa akin ng driver ko, ganito yun. Ma'am, kasi natanong kasi ako ni Richard, anong takbo ko? Ayaw niya magsinungan, sabi 79. Sabi, bakit na 79? Hindi mo ba naalamang ang news? May namatay dito, lately na may namatay. Di sa areang to, sabi ni Richard ganon, sa driver ko. Dahil dito, tinikitan daw nila si Figueroa ng asuntong disregarding traffic sign at speeding. Kinumpirma ni Diendo na naulinigan niya nagmura ang aktor, pero di naman daw sa kanila ito galit. Yung siguro, yung galit niya sa driver, naibugan niya rin sa, dahil lumabas siya, na gagalit rin sa driver. Nakapagmura nga siya, pero hindi naman kami ang minumura niya, hindi direct na kami minumura niya. Tinubos na ni Rama at ng driver ang lisensya kanina sa MMDA. Bago umalis ng MMDA, nagkamay pa sina Rama at Diendo. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Abangan po maya-maya lamang ang panayam mismo kay Richard Gutierrez kaugnay sa balitang yan. Mga kapuso, trahedya na naman sa tinaguriang Killer Highway. Ngayon naman, isang batang naglalaro sa Commonwealth Avenue na yan ang patay. Nasagasaan siya ng truck. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi na muling makakalaro ng kanyang mga kaibigan ng 11 anyos na si Edelberto Gecuya Jr. Pasado alas 2 sa madaling araw nang bawian siya ng buhay matapos masagasaan habang nakikipaghabulan umuno sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue o ang tinaguriang Killer Highway. Mga magulang, minsan napapabayaan din. Agad naman sumuko ang driver ng sakyang nakasagasa sa bata. Anya, di raw niya ginusto ang nangyari. Di raw niya sukat akalaing may taong tatawid sa naturang lugar. Lalo pat wala naman talagang tawiran dito. Anong oras ng gabi, dapat hindi na nagtatakbuhan sa kalsada. Nagtatakbuhan yun eh, dalawa na sila eh. So minalas lang na ako nakatama. Bukod sa nakakasindak na babalang ito, etong buong kahabaan ng Commonwealth Avenue sa may Central Island, nababarikadahan ng mga railings na gaya nito na kung mapapansin natin ay halos wala ng puwang sa pagitan. Kaya hindi lubos maisip na ating mga otoridad kung bakit nagagawa pa rin ng ating mga kababayang tumawid dito. Habang nangyayari ang investigasyon, ilang ibang kabataan pa ang namataan naming inaakyat ang railings para makatawid. Ito'y kahit pa sa kabila ng mga nagkalat na traffic enforcers sa lugar. Maaaring siguro sa kapabayaan na rin siguro ng mga magulang kung bakit yung mga bata ay nandito pa rin sa lansangan. Sa ganitong oras dapat yung mga bata natutulog na. Ilang saglit pa, hindi na lang basta mga paslit ang namataan naming umaakyat sa mga railings. Pati na ang mga nakatatanda na dapat sana'y nagsisilbing mabuting ehemplo. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Ay nako. Samantala, bukod po sa mga kaskaserong motorista,
pati ang ilang pasaway na pedestrian. Problema rin sa Commonwealth Avenue. Natsyempuan sila mismo ng GMA News na sa halip na tumawid sa overpass, pinipiling makipagpatintero sa mga humaharurot na sasakyan. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Nagkalat ang mga warning signs sa Commonwealth Avenue. May babala sa mga tumatawid na kalapit ng mga pedestrian overpass. Isa ito sa mga pedestrian overpass dito sa Commonwealth Avenue. Marami rin naman ang tumatawid dito. Pero meron talaga matitigas ang ulo na mas gustong makipagpatintero sa mga sasakyan at isugal ang kanilang buhay kaysa tumawid sa tamang lugar. Pumasok kami sa may palengke sa Commonwealth. Napakalaki ng warning sign dito na bawal tumawid. Pero tila hindi ito pansin. Delikado po yung ginawa nyo, Nay. Sige po, patawad po kasi nahihilo ako doon. Saan May po? blood ako pag-akyat. May awa naman ng Diyos sa atin eh. Ha? Minto naman sila eh. Kung talagang oras na, yun. May presinto ng pulis sa lugar, pero ang palengke raw talaga ang kanilang tinututukan. Pagdating sa mga batas trapiko, taga-suporta lang daw sila. Talagang ina-apprehend namin yan. Pero pag nandito ma'am yung lead yung sa DPOS namin, meron talagang particular na unit doon na nanghuli niya. Pero may pedestrian na walang takot tumawid, kahit pa katabi na niya ang pulis. Half of the fatalities are really pedestrians, no? Hindi pasahero, hindi driver, kung hindi maraming namamatay sa pedestrians. And this is not only in the Philippines. Ang jaywalking o di pagtawid sa tamang lugar ang isa raw sa mga dahilan nito. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Bukod po sa mga pedestrian at mga motorista, dagdag problema rin yung pong mga naglalaparang mga U-turn slot dyan sa Commonwealth Avenue. Nakatutok po doon live si Cesar Apolinario. Cesar, kamusta na dyan? May kasama itong kahabaan ng Commonwealth Avenue sa mga kaling sinusuri ng DPWH. Kaya naman naglabas na silang paunang assessment para maging ligtas itong tinaguriang killer highway. Nakuna ng survey vehicle na kinomisyon ng DPWH ang Commonwealth Avenue na may habang 12.4 kilometer. Hindi pa lumalabas ang opisyal na rating para malaman kung lagapak o bokya ang Commonwealth Avenue kung pag-uusapan ng roadworthiness o naayon sa motorista, sasakyan at pedestrian. Malaking problema talaga yung kultura. So what to do about it? Nandyan na yan. So ang gagawin natin, talagang pwersahin natin sila sumunod. Inaayos na ng DPWH ang pinal na sukat ng mga signboard sa highway, pero napunan nilang sobrang laki ang karamihan sa mga ito. Madalas ding mamatay o mawala ang signal ng survey vehicle para malaman ang International Roughness Index dahil sa dami ng lubak. Ang mga lubak daw ang madalas iwasan ng mga motorista na kung minsan ay nauuwi sa banggaan. Hindi rin sang-ayon ng DPWH sa nagtataas ang concrete barrier. Inilagay ng MMDA ang mga concrete barrier nito, itong mga simento para hindi na madaanan ng mga motorista na manggagaling sa Fairview at mag-U-turn dito pabalik sa Fairview. Ayon mismo sa DPWH, delikado itong mga ito dahil kung yung mga motorista na dumadaan dito ay hindi kabisado itong kalyeng ito, pwede silang bumangga at dumire-diretso rito. Ang problema, pwedeng may masaktan o may mamatay. Pero higit na tinututulan ng DPWH ang marami at naglalaparang U-turn slots. Pwede raw kasing maging sanhi ito ng disgrasya kung hindi kabisado ng mga nagmamadaling motorista. Dito yata ang prevalent yung U-turns mga U-turn slots So titignan ngayon yung IRAP kung talagang kung ito ay safe or ituloy pa rin natin ito. So we will wait for that. Sagot ng MMDA, pwedeng ipaayos ang ibang napunang mali. Pero ang U-turn slot, nanindigan ng MMDA na pinalaparan ito para sa itatayong MRT-7 sa Commonwealth. Hindi rin daw ito pwedeng alisin dahil nakatulong sa pagdaloy ng trapiko. Pero mali yung sinasabi nila, kapag matraffic at nilagyan mo ng traffic light, ay masosolve ang traffic. Hindi ganun yun.
It is a device used in controlling the traffic. So kung lahat ng U-turn dyan is isasara natin, obligado tayo dyan magbukas ng intersection. Ngayon, kung isasara natin yung U-turn na yun, obligado buksan natin itong intersection. Once binuksan natin yung intersection, kailangan maglagay tayo ng traffic signal. At pag naglagay tayo ng traffic signal, kailangan may stop and go yan. So may delay. Mike, yung nakikita natin sa video ay yung malapad na sinasabing U-turn slot, no? Kung makikita mo doon sa gitna, no, yung dinadaanan ng jeep na yan na pa U-turn, dalawang lane yan para magkasya kung may mga dadaan na truck o mag-U-turn na truck dahil malaki yan kung kumabig, Mike, di ba? So yung lane na yan ay para sa mga mag-U-turn papunta ng Quezon City Circle. At sinabi na rin ng DPWH na pinauna na lang pinadala ang survey sa Commonwealth Avenue. Anumang araw ay lalabas na ang resulta nito at tinatapos pa ang pag-survey naman sa may 3,000 kilometro na highway. Bukod sa Commonwealth Avenue ay Mike, pasok din sa tinatawag na hazard o delikadong daan itong Road 10 dyan sa Maynila at C5 at itong EDSA. Mike? Cesar, may mga traffic enforcer ba ng MMDA dyan ngayong gabi? Oo, Mike, alam mo, nagkalat sila rito. Dito sa kinatatayuan namin, may nakikita tayo ng mga 4 hanggang 5 traffic enforcer na hanggang sa mga oras ito ay nanguhuli pa rin ng mga violator. At dun sa mga U-turn slot, lalo na ngayong madilim na, may nakikita ka bang tinatawag na reflectorized na mga magbibigay liwanag para nakikita ng mga motorista na papalapit na pala sila sa U-turn slot, Cesar? Meron naman, Mike. Alam mo, bago sila dumating dito sa U-turn slot, ay may makikita naman silang malaking karatula na magsasabi na U-turn going to Quezon City Circle o to Quezon City. Kaya hindi na malilito yung mga motorista. At meron pa silang mga nilagay rito na parang mobile yun, Mike, o mobile na parang nagbiblink. Nagbiblink ito na blue at pula. Ito na magsasabi sa mga motorista na itong lugar na ito ay may U-turn slot. Sige, maraming salamat, Cesar Apolinario. Itinanggi ng driver ng taxing sinakyan ni Chit Estela na may kasalanan siya sa aksidente kung saan namatay ang mamamahayag. Nasa tamang lane daw ang kanyang taxi nang salpukin ng hindi lang isa kundi 2 bus na nagkakarera pa raw. Nakatutok si Chino Gaston. Itinanggi ng driver ng Abu Abi Taxi na gumamit siya ng U-turn sa tapat ng Ayala Techno Hub at pinilit kumanan sa bus lane kung kaya nasalpok siya ng Universal Guiding Star Bus. Paglilinaw ni Vito Hagunos, sumakay si Professor Chit Simbulan sa Visayas Corner, Tandansora at hindi sa UP. Nagpahatid daw ito sa Techno Hub sa may Commonwealth Avenue. Dumaan ang taxi sa Central Avenue at kumanan sa Commonwealth, walang 1 kilometro mula sa Techno Hub. Pero pakanan, papasok ng entrance ng Techno Hub, isa umanong rumaragasang bus ang sumagi sa kanang bahagi ng taxi bago salpukin ng Universal Guiding Star Bus sa likuran. Nang matulak sa tabi ang taxi, nawalan din ng kontrol ang UGS bus at sumampa sa bangketa. Nung pababa na yung pasahero ko, tumatabi ako. Yung isang jeep, isang bus naman, karirahan yung dalawa eh. Yung unang jeep, sinabitan ako sa kanan, tapos yung isa, bumundol sa akin. Jeep o bus? Bus po. Doon pa lang, nakita na ni Hagunos na duguan na at walang malay ang profesor. Tumigil yung isa, yung bumundol talaga sa akin kasi umakyat sa bagatir eh. Umakyat doon, di na makatakbo. Yung mga pasero naman, yun, nagsibabaan. Pati yung driver, di ko na nakita eh. Kasi tumakbo siguro, sabi nila, tumakbo daw eh. Ayon sa abogado ng Universal Guiding Star, ang pahayag ni Hagunos ay patunay daw na hindi lamang ang kanilang driver na si Daniel Espinosa ang dapat sisihin. Hindi na niya dininay, inamin na niya na nasagi siya ng unang bus, yun din ang sinasabi ng ebidensya. Ang katanungan namin ngayon, bakit naman pinagdidiinan si Daniel? Sinubukan naming kunin ang testimonya ng konduktor ni Espinosa pero wala ito sa kanilang garahe. Suspendido ng 30 araw ang operasyon ng UGS Bus Company habang iniimbestiga pang insidente. Nakatakdang sumailalim din sa drug at skill testing ang mga driver nito bukod pa sa roadworthiness checks para sa lahat ng bus ng kumpanya. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Hindi pa rin natutuntun yung driver ng bus na naka-aksidente sa veteranong mamamahayag na si Chit Estela Simbulan. Kaya ang asawa ng driver na yon, labis-labis na ang pag-aalala. Nakatutok si Mahisong Abduraman. Maawa ka rin sa mga anak mo, magpakita ka na.
Nagsusumamo na ang misis si Daniel Espinosa sa asawa. Si Espinosa ang driver ng Universal Guiding Star Bus na nakabanga sa taksing sinakyan ni Chit Simbulan. Giit ni Virginia, maging sila walang alam sa kinaroroonan nito. Labis nga raw silang nag-aalala sa pwedeng mangyari sa kanya dahil sa 200,000 pesos na patong sa kanya. Hindi naman siya kriminal. Bakit kailangan ilagay? Imbis sa halip na yung taong gustong lumabas, masumuko, siyempre ang nasa isip niya, baka pag-interesan siya. Hindi mabigat yung kaso. Ma-aggravate lang kung tatagal siyang magtago. Ikinadismaya naman ng abogado ng bus company ang sinabi ng MMDA na wala raw CCTV sa lugar na pinangyarihan ng aksidente kung saan namatay si Simbulan. Makatutulong daw sana kasi ito sa investigasyon, lalo na sa paglocate sa pang bus na umano'y una nakambangga sa taksing lula ni Simbulan bago banggain ang Universal Bus. Yun sana ang ebidensya na hindi magsisinungaling. Naggunaan kasi sila doon sa kumuha ng pasahero. Panawagan ng pamunan ng Universal Bus sa MMDA. Sana raw maging patas ang investigasyon. Sana rin daw matunto ng isa pang bus na bumangga sa taxi. Umaasa naman ang pamilya Espinosa na susuko ng bus driver sa lalong madaling panahon. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Oras. Dinala na ang abo ng mamahayag at UP professor na si Chit Simbulan sa UP College of Mass Communication. At sa misat programang inialay sa kanya, naging emosyonal ang kanyang mga kaibigan at kasamahan. Nakatutok si Ian Cruz. Dinala ang urna naglalaman ng abo ni Lourdes Chit Estela Simbulan kanina sa auditorium ng UP Masscom, ang pangalawang tahanan daw ni Chit. Isang misa rin ang inialay sa veteran journalist at professor. Sa eulogy, marami ang di napigilang maluha sa mga papuri kay Chit. Umuwi sa uling pagkakataon ng mabuting anak ng UP, si Professor Chit Simbulan, periodista, editor, press freedom advocate, guro at kaibigan. Binasa rin ang statement ng presidente ng UP na si Alfredo Pascual. Kailangan daw pagtuunan ng pansin ang road safety sa bansa. Advocacy for road safety is just one of the things we as concerned citizens can do to start the process of giving meaning to her passing. We owe Chit so much. Ang mga naging estudyante, di raw malilimutan ang kanilang Ma'am Chit. Isa po siyang very approachable at very accommodating na professor. Hindi po siya nakaka-intimidate. Kaya po, lahat po sa amin, napalapit po halos sa kanya. Ang kanyang asawa, aminadong namimiss na si Chit, di pa rin tanggap na nasayang ang buhay niya dahil sa aksidente sa tinaguriang Killer Highway. Hanggang ngayon, mahirap ko pang tanggapin na yung pangyayari. No? In fact, just this morning, hindi ako nagbibiro. No? Just this morning, I texted her. I sent 3 messages hoping that there will be a reply. Marami rin na naantig sa pagkanta ng UP Concert Chorus. Matapos ang programa, nagmarcha ang mga taga-UP Masscom, tanda ng kanilang pagpupugay kay Chit. Nagtanim pa sila ng Nara at Fire Tree, tanda raw ito ng katatagan at katapangan ni Chit. Ang mga white ribbon, nilagyan ng mensahe para kay Chit sa kanila itinali sa mga itinanim na puno. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Patay ang 4 na hinihinalang hold-upper na ng biktima sa isang bus sa Commonwealth Avenue na naman kagabi. Yan ay matapos silang makipagbarilan daw sa mga responding police. Si Micaela Papa, naka-Alerto 24. Todo ang iyak ng pamilyang ito na makita ang dugo ang katawan ng kanilang kaanak sa westbound lane ng Commonwealth Avenue. Kasama kasi ito at 3 pang sospek sa agad namatay na makipagbarilan umano sa mga responding police nang hold upin ang kennel bus alas 7:30 kagabi.
Ayon sa driver ng bus, sumakay ang mga suspect malapit sa isang mall sa Fairview. Nang malapit na ang bus sa tanggapan ng Commission on Audit, ay bigla na raw nagdeklara ng hold up. Pag minor ko po ng konti, nag-declare na po na sila ng hold up. Nakaloko na sabi, dinikdik ako ng baril pababa. Tapos, yun, kinuha nga yung pera ko, nasa kamay. Tapos yung bracelet ko, yung mga... Ewan ko sir, kasi may mga suklian na ako, nasa kamay, mamigit ano ho yun eh. Basta ang tansya ko, pumatak ko ng 2,000. Mabilis na natunugan ng mga nagpapatrolyang Quezon City Police ang kaguluhan sa bus. Nagkaroon ng commotion eh, nagbabaan dito yung 4 na lalaki. Pagbaba, namutok ng baril eh. Tinamaan yung dalawang pulis kagad natin. Nagkaroon ng shootout, napatay nga yung 4 na yan. Sugatan sa palit-putukan sina PO2 Ernesto Barbajeda at si SPO1 Ferdinand Lichu. Na-recover sa mga suspect ang mga baril ng kalibre 38 at kalibre 45, pati na ang isang hand grenade. Ang bus agad nang dinala sa Camp Cadengal. Isang suspect ang ipinagtanggol naman ng mga kakilala nito. Nadamay daw ito sa engkwentro dahil nagde-deliver lang ng alak sa kalapit na beer house. Pero giit ng konduktor, namukaan niya ang 4 na hold-upper. Micaela Papa, naka-alerto, 24. Malapit na ang pasukan, muling pinaalala ng Department of Education na walang dapat bayaran ang mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan at pati po yung pagsusuot ng uniforme at sapatos hindi rin daw sapilitan sa mga public schools. Nakatutok si Julio Segovia. Sumasideline lang sa pagkukumpuni ng mga sirang kasangkapan si Nilo. Kaya problema raw niya ang gastusin ngayong magpapasukan. Kahit pa kasi sa public school pumapasok ang kanyang 3 anak, marami pa rin daw bayarin. Kaya para makamenos, ang pinaglumaang sapatos ni Kuya, gagamitin pa raw ni Bunso. Siguro mga 1,000 bawat isa. Bayarin lang yun sa school. Maliit na yun. Ayon sa DepEd, wala dapat ni isang kusing na babayaran ng mga estudyante sa mga public school kung mayroon mang mga kontribusyon para halimbawa sa membership sa Boy Scout at PTA funds. Voluntaryo raw dapat ang mga ito. Paalala din namin sa mga magulang na wag silang mangamba kasi gano'n naman talaga ang patakaran ng kagawaran. Wala tayong mandatory collection. Dagdag ng DepEd, hindi naman kailangan maging magastos para makapag-aral. Di raw dapat problemahin ang uniforme ng mga bata. Gaya ng pag-aalala ni Evelyn na umaasa lang sa kita niya bilang manikurista. Wala nga po trabaho sa awa ko. Yung nga po inaantay ko, pag may magpalinis, iipunin ko para makabili ako ng gamit. Mga uniform ng mga bata, hindi naman yan required. Kung meron silang luma, pwedeng yun ang isuot nila. Sapatos, hindi rin kailangan. Pwede namang nakatsinelas pumasok. Mahigit 2 linggo pa bago magbalik eskwela. Nagsimula ng maglinis ang ilang eskwelahan gaya sa Commonwealth Elementary School. Katuwang ng mga guro sa paglilinis sa mga mag-aaral at mga magulang. Para po mabilis yung gawain. Kapag nagtutulong-tulong tayo. Pag pupils lang ang tutulong sa teacher, hindi rin kaya ng pupils kasi medyo malit pa sila. Kaya kailangan po ng magulang din. Hindi alintana ni Nasser at Ma'am ang hirap at pagod. Kahit para kung minsan pati bulsa nila nabubutas sa pagbili ng dagdag na cleaning materials. Pag nagkulang po, bahala lang po kami na teacher na nagdadagdag ng mga kailangan. Tapos paghahatian po namin yung gastos. Wala raw pondo ang DepEd para sa Brigada Eskwela. Umaasa lang sila sa donasyon. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, taon-taon dumarami ang bilang ng mga bata na tumitigil sa pag-aaral. Yan po ang lumabas sa datos ng Department of Education. At kabilang sa mga itinuturong dahilan, kahirapan at ang patuloy na pagtaas ng matrikula. Nakatutok si Maki Pulido. Sa halip na pumasok sa eskwelahan, nagtatrabaho bilang barker si Ariel. Nakaabot siya ng first year high school bago mag-drop out. Walang tutulong sa tatay ko dati, may sakit tatay ko nun eh. 2 lang kami ng tatay ko nun. Ginawa ko, bumiyahe na lang ang tricycle. Tinigil ko na lang pag-aaral. Isa si Ariel sa higit 7 milyong kabataan na hindi nag-aaral o out-of-school youth. Higit sa kalahati yan ng bilang ng mga kabataang dapat ay enrolled sa high school at elementary. Higit 8 milyon ang kabataang nasa edad 12 hanggang 15 anyos. Pero may 3 milyon lang ang enrolled sa high school. Halos 14 na milyon naman ang nasa edad 6 hanggang 11. Pero higit sa 10 milyon lang ang nag-aaral. Tumataas pa ang bilang ng mga out-of-school youth kada taon. Isang malaking
malaking challenge for us in education to address, because it is our obligation to educate every citizen, every pupil, every child, every student. Kung tutusin, may mga pampublikong paaralan na walang babayarang matrikula. Pero hindi pa rin daw ito sapat dahil sa matinding kahirapan ng marami sa ating mga kababayan. Talagang kapag ang estudyante gutom, ang estudyante walang sapat na supplies, uniform, talaga mapipilitang mag-drop out. Tila lumalala pa ang sitwasyon dahil sa taon-taong pagtaas ng matrikula sa mga pribadong eskwelahan, marami ang mapipilitang lumipat sa mga public school. Ngayong pasukan nga, 12% ang itataas sa matrikula ng halos 200 pribadong eskwelahan sa Metro Manila. Kung tumataas yung cost of education sa private schools, mahihirapan yung public schools natin na i-absorb yung mga students. So, meron tayong sitwasyon na may public schools, pero paano pag hindi tumaas yung budget nila? Kung titignan po naman natin yung in terms of history, yung historical performance naman, na-accommodate naman natin maski paano po yung lahat-lahat naman mag-aaral. Kung sa bagay, ang mga may tinapos nga, hirap kumuha ng trabaho. Si Ariel Pacaya. Kahit anong gusto kong pasukan na trabaho, hindi ko mapasukan eh. Wala naman ako pinag-aralan. Hindi ako nakapagtapos ng high school. Yun. Hanggang ganito, barker lang. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, oras sa muli para sa mainit nating chikahan. Richard Gutierrez nagpaliwanag tungkol sa insidente ng speeding sa Commonwealth Avenue na kinasangkutan ng kanyang driver. At silipin ang very challenging workout na Bar 3 na sinubukan ko. Masakit pa ang katawan ko eh. Abangan yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Mike? Naghahanda na ang ating gobyerno sa pagdiriwang na ika-150 kaarawan ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Mismong mga apo ni Rizal nagkwento tungkol sa mga sakripisyo ng kanilang lolo. Nakatutok si Sandra Ginaldo. Para sa marami, si Dr. Jose Rizal ay isang bayani, henyo, manunulat, scientist, teacher. Kaya naman aminado ang kanyang mga apo sa tuhod, mahirap sundan ang mga yapak ng kanilang lolo Jose. Quite honored, but at the same time, parang there's also a responsibility on our part to, not really become a Rizal, but at least manifest the attributes of Rizal. The more we realize about all their sacrifices for the family, for the country, that's when we get the pressure. What are we doing with our own lives? Proud daw silang ilang katangian ang minana nila sa kanilang bayaning lolo. We're very matipid. We sort of follow the tradition of pursuing more studies abroad. Kung buhay daw si Rizal, baka raw hindi ito matuwa sa kalagayan ng ating bansa. He wrote the Noli Me Tangere for the reason that he wants to show the illness of society, diba? Social cancer. And those are still here, maybe in a different form. Ang mga apo ni Rizal ay dumalo sa press conference kaugnay sa 150th birth anniversary ni Rizal sa June 19. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, gugunitain si Rizal hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa mga bansang binisita niya, gaya ng Germany, Spain at Chicago, USA. Samut-saring aktibidad ang ilalatag. Ilang disenyo rin ng Rizal commemorative stamps ang iimprenta. Maglalabas din ang commemorative coin. Para sa gobyerno at mga kaanak na Rizal, ang paggunita sa kanyang birthday ay pagkakataon din para ipakilala siya sa mga kabataan at ipaalala ang kanyang mga aral tungkol sa pagmamahal sa bayan. There's much to learn from him. There's the romantic side of him, the human being. Then there's the strongly intellectual side. And then there's the creative. And then there's the scientist. I mean, how do you get all these people rolled up in a single individual? Ngayon pa lang, nakadisplay na sa NHCP office ang librong ito na nagpapakita ng galing ni Rizal sa pagdodrawing. Sumailalim na ito sa restoration, pati na rin ang kanyang sombrero na yari sa silk at velvet. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Susunod! Pulis at ang biktimang ginahasang umano niya sa loob pa man din ng punong tanggapan ng NPD.
Muntik magkasakitan na magkarap, oh. Bumigay na palitada sa Ninoy Aquino International Airport in inspeksyon ni Pangulong Aquino. Eksklusibo, libo-libong sako ng NFA rice binubukbuk na sa bodega. Pangulong Aquino, napipiko na nga ba sa pagsubaybay ng publiko sa kanyang buhay pag-ibig? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Si Congressman Manny Pacquiao ang sumalang sa pagpapatuloy ng debate sa plenaryo ng Kamara kaugnay sa kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Nakatutok doon live si Jamie Santos Dini. Mel, si Sarangani Representative Manny Pacquiao ang unang tumayo sa pagpapatuloy ng plenary debate sa RH Bill para mag-interpolate o magtanong kay Congressman Ed Salagman na siyang principal author ng naturang panukalang batas. Wala sa listahan na mag-i-interpolate si Congressman Pacquiao pero nagbigay daan daw sa kanya ang kapwa kongresista na tutol sa RH Bill. Naka-red tie ang pambansang kamao. Pero gaya ng sinabi niya kahapon, wala raw sa kulay ang posisyon niya sa kontrobersyal na panukala. At ganyan ang kanyang ipinakita sa kanyang mga paunang salita at pagtatanong. Unang tanong ng Sarangani Congressman kung ang RH Bill ay pagpigil sa populasyon o poverty alleviation. Hindi po ba ang dahilan ay ang RH Bill ay talagang population control measure at hindi poverty alleviation measure o kung ano man? Iyan po ay academic discussion na. That's moot and academic sapagkat nasa plenary na tayo. Pero kung nakinig tayo doon sa sponsorship ng ating magiting na chairman ng Committee on Population and Family Relations, halos lahat ng naunang Bill on Reproductive Health ay na-refer sa Committee on Population and Family Relations. Filipino at English ang mga salitang gamit ni Pacquiao. Ang mga tanong niya, maayos na sinagot ni Lagman. Yun lang, sinabihan siyang nasagot ng ilan kahapon. Sa Section 16, Mr. Speaker, mandatory po ang pagtuturo mula sa grade 5 to 4th year ng reproductive health and sexuality education. Pwede po bang tumanggi ang isang estudyante sa pamamagitan ng kanyang mga magulang na siya ay may natural and primary right ng duty sa pag-aruga ng kabataan for civil efficiency and development of moral character na ang kanilang nanay ay mag-exempt sa pag-aaral ng subject na ito? Iyan po ay nasagot ko na rin kahapon. Sa isang tanong ni Pacquiao, nagbanggit ito na isang kaso sa Wisconsin sa Amerika. Ayon po sa kaso ng, mayroon po isang kaso, Mr. Speaker, ng Wisconsin versus Uder, 406 US 205, nakasuhan ng isang membro ng Amish religion dahil hindi nila pinapasok sa eskwela ang kanilang mga anak at pagkatapos ng grade 8, konbiktado sila dahil nilabag nila ang compulsory school attendance law ng Wisconsin na kung saan mandatory na ang isang bata ay dapat pumasok sa eskwela hanggang edad 16 anyos. Ayon sa mga defendants, ang high school attendance ay labag sa kanilang religion at manganganib ang kanilang salvation at ng kanilang mga anak. Ayon po sa Korte Suprema ng US, there is no doubt to the power of a state giving a higher responsibility for education of its citizens to impose regulations for the control and duration of basic education. Yet, even this paramount responsibility was made to yield to the right of parents, the value of parents' direction of the religious upbringing and education to their children in their early and formative years have a high place in our society. Ito pong nagbigay sa inyo, Honorable Representative, ng kaso tinggil sa Wisconsin, ay hindi yata ninyo tinanong o hindi voluntarily nagsabi sa inyo
na doon sa kasong yan, hindi kapares ng Reproductive Health Bill na meron ng provision na yung mga magulang ay pwedeng bigyan ng Mel, wala pang isang oras nag-interpolate si Congressman Pacquiao matapos siyang mag-interpolate. Kinamayan siya ng ilang mga kasamahan na tutol sa RH bill. Adjourn na ang sesyon dahil isang kongresista ang nagsulong na i-adjourn ito dahil walang quorum. Muli nag-roll call ang mga congressman at 122 lamang ang present, kaya naman in-adjourn ang sesyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkampiyon ang Ateneo Lady Eagles Volleyball Team sa 8th V-League, isang women's volleyball tournament ng iba't ibang mga universidad. Naagaw nila ang titulo mula sa koponan ng Adamson Lady Falcons. Makita magpumuna tayo kay Sports Saksi Chino Trinidad. Hindi na pinalampas ng Ateneo Lady Eagles ang pagkakataon makapagbigay karangalan sa kanilang eskwelahan sa Game 2 ng Best of 3 Showdown laban sa Adamson sa 8th V-League kagabi sa halos umapaw na San Juan Arena. Sa gitna ng matinding paghamon ng Lady Falcons na kinuhang first at fourth sets, dinaig ng Ateneo ang mga veteranong kalaban. Bumida ang Thailander import ng Lady Eagles sa si Kashni Litawat at ang bagong recruit na si Alisa Valdez na umisko ng 6 na crucial points sa deciding fifth set. Nagtala ng tig 24 na puntos si Litawat at si Valdez. Ngunit ang puso ng Lady Eagles ay ipinakita ng small but terrible na si File Kainglet na sa unang tingin, di mo nga akalain na kaya maglabas ng bangis. Sa kanyang all-out hustle, nakapagtala ang most improved player ng 8th V-League ng 17 puntos at isang ace sa halos walang pahingang 5-set thriller. Marahil, ang susi ng kanilang tagumpay, ang matibay na diskarte ng dating top player at ngayon head coach ng Lady Eagles na si Charo Soriano na sa edad na 25 ay ang youngest winning coach sa V-League history. Sa gitna ng malakas na pagbalik ng Lady Falcons sa fourth set, di natinag ang paniniwala ni Coach Cha na tatapusin nila ang balayong paglalakbay mula sa dating kulelat hanggang maging reyna ng 8th V-League. Yung key, I think, above all is yung belief. Yung belief that finally they can really do it. For so long now, parang nag-aalangan sila sa strength nila, sa potential nila. But as you can see today, they really believed in themselves and they really trust one another. They communicated very well, tsaka niwala sila sa unification ng team. Siguro nag-gel kami as a team, tsaka may communication, teamwork talaga, tsaka yung heart namin to win. Kaya nakuha namin yung championship. Chino Trinidad Nakatuto, 24 oras. Susunod, mga bigas na inangkat noong isang taon na bubulok sa NFA warehouse. Mananakit ng traffic enforcer sa isang taxi driver. Huling-huli sa video. At ilang modelo sa fans na tapilok sa catwalk. Ay, tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Nagkaharap na po ang Police Maynila at ang biniktima niya na hinalay niya umano na sa loob pa mismo ng punong tanggapan ng Manila Police District. Maliban sa kasong panggagahasa, nadidiin pang suspect dahil sa pagbabalak daw niya sa buhay ni Manila Mayor Alfredo Lim. Nakatutok si John Venerado. Hoy, panak ka! Sungaling ka! Muntik nang mauwi sa sampalan ng paghaharap ng biktimang itinago sa pangalang Vanessa at ang naghalay umano sa kanyang pulisa si PO3 Antonio Bautista Jr. Nang iharap ito kanina kay Manila Mayor Alfredo Lim. Sana makulong siya ng habang buhay para wala nang manyaki sa paligid dito. Kagabi na aresto si Bautista sa San Francisco del Monte, Quezon City matapos ang tinatayang 5 buwang pagtatago dahil sa kasong panggagahasa sa isang vendor sa loob mismo ng headquarters ng MPD. Namatay sa gutom yung asawa ko. Sino ba matutuwa na non-rape ka? Pagkatapos ginawa mo pa yung pan-rape sa mismong opisina. Hindi pa pang-insulto yon sa opisina. Oh. Ang dami naman motel dyan, ba't di mo dinala sa motel kung talagang meron kang gustong gawin?
Narinig daw ng abogado ng biktima na si Atty. Persida Acosta ng Public Attorney's Office ang pahayag na ito ni Mayor Lim. Pero alam daw nilang biro lang ito ng alkalde dahil nakangiti ng sabi nito. Ang importante raw, naniniwala si Mayor Lim na may dapat panagutan sa batas si Bautista. At may dagdag sakit sa ulo pa ngayon ng suspect. Nadiskubre raw ng arresting team na plano raw ni Bautista na patayin si Mayor Lim. Ang kababata ni Bautista na si Ray Tulyao ang nagsilbing informante ng mga pulis. Siya ang madalas kasama at katext ito. Isa-isa sa mga text message, lumabas na gusto raw bumili ni Bautista ng granada at dinamita para pasabugin ang City Hall at ang sasakyan ni Mayor. Ako as a policeman, kung wala ho talaga mangyayari na sa buhay ko, magiging wanted ako. Diba? Permanent. Kung hindi na ako police, so I can exact revenge, diba? Doon sa mga nagkukwanyan, diba? So I cannot take that lightly. We're still verifying the said assassination plot. Itinanggi ng suspect na may plano siyang masama laban kay Lim. Wala po akong kakayahan. Pambili nga ng almusal, wala po ako eh. Inaayos pa ang mga dokumento para mailipat ng Manila City Jail ang suspect. June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Nabubulok na raw ang bahagi ng mga nakaimbak na bigas sa ilang warehouse ng National Food Authority. Pero kahit sobra-sobra ang bigas, tuloy raw ang pag-aangkat ng NFA. Nakatutok si JP Soriano. Exclusive. Ito ang butilang bigas na bitbit ang isang magsasaka na taga San Miguel, Bulacan. Nabubulok at inaamag na. Galing daw ang sample ng bigas mula sa isang NFA warehouse sa Bulacan. Ayon kay Sunny Sioson, leader ng isang samahan na magsasaka sa Bulacan, marami pa raw ang mga nabubulok at inaamag na bigas sa magkakahiwalay ng NFA warehouse sa Bulacan. Stock daw ito na inangkat pa mula sa Vietnam noong panahon ni dating Pangulong Arroyo. Nagtataka daw siya kung bakit mag-aangkat na naman ang bigas ang NFA. Sana ibenta na natin at i-unload sapagkat kung patuloy po na mananatili sila sa bodega ng National Food Authority, patuloy po itong nabubulok. Kung ibebenta natin ito agaran, mapuprotektahan po natin ang quality. Pero depensa ng NFA, hindi raw basta pwedeng ubusin at ibenta lahat ng stock na bigas ng NFA. Kailangan dito kasi nating mag-imbak sakaling dumating ang panahong magkulang tayo ng NFA rice o tumaas ang demand dito. Kung sasabihin natin na pwede nating i-auction, but right now kasi we cannot do that. And even the council will not allow na yung i-auction natin yan dahil sa ngayon magbabuffer stock tayo because of the lean months. Ang last quarter is yung tagbagyo. Pag tagbagyo siya, kailangan mo ng stocks. At kung may impormasyon daw ang mga magsasaka na mga nabubulok na bigas, ipagbigay alam daw sa NFA. Mahigit 70,000 sako ng NFA rice ang narito sa warehouse na ito sa Quezon City na inangkat ng Pilipinas mula sa Vietnam noong 1 taon. At ayon sa namumuno ng warehouse na ito, 50% daw ng mga sako ng bigas dito ang nakitaan ng sign of infestation o inatake ng peste. Gaya ng mga sako ng bigas na ito kung saan inatake na ng tinatawag na bukbok. Hindi na namin sinesave yun. Pinupumigate na yun para ma-cure siya. Mamatay lahat yun. Okay. Wala na. Maibibenta pa naman daw ang mga binubok na bigas matapos gamutin. Sa ngayon, mahina raw ang demand sa NFA rice na nasa 27 pesos lang kada kilo. At bago raw maghulyo, darating na sa bansa ang 200,000 metric tons na bigas na inangkat ng NFA sa Vietnam na magiging bahagi pa rin ng buffer stock. JP Soriano, Nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Humingi ng tawad ang Terminator star na si Arnold Schwarzenegger sa kanyang asawa at mga anak matapos niyang aminin na nagkaanak siya sa dati nilang kasambahay. Sa isang pahayag, sinabi ni Arnold na mahigit 10 taon na ang nakalilipas nang mabuntis niya ang isa nilang kasambahay. Noong nakarang linggo lang, inanunsyo na mag-asawa ang kanilang paghihiwalay after 25 years of marriage. Nakontak ng isang pahayagan sa US ang nasabing kasambahay. Pero sinabi raw ng babae na ang kanyang asawa at hindi si Arnold ang ama ng kanyang anak. Wala namang komento pa ang kampo ng dating California Governor tungkol sa isyung ito. Susunod, ilang modelo na dapa habang rumarampa. Aray, naku. Pangulong Aquino na pipiko na sa pag-uungkat sa love life niya. At Richard Gutierrez nagsalita
kaugnay ng pagsita ng MMDA sa kanyang driver sa Commonwealth Avenue. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras. Gusto na direct long hair. Kaya lang pag Sa bansang France, natapilok at tuloy ang sumubsob ang ilang modelo habang sila'y rumarampa. Yan, gaya na lang yung modelo niya. Panoorin nyo. Ayan, yan. Naku, hindi lang po isa o dalawa, kundi 3 beses pang nadapa. Ganyan din na nangyari sa isa pang modelo. Agaw eksena rin ng isa pang modelo na tila nahihirapan sa mataas sa takong ng kanyang sapatos. 3 beses din siyang natapilok. Pero tuloy pa rin ang fashion show na pinangunahan ng supermodel na si Naomi Campbell. Sinagawa ang fashion show para makalikom ng pondo para sa mga biktima ng lindol at tsunami sa Japan. Dalawang sugatan matapos bumigay ang palitada ng isang pundasyon sa NAIA Terminal 1. Napasugod tuloy doon si Pangulong Aquino para mag-inspeksyon. Nakatutok si Susan Enriquez. Tila na bahala si Pangulong Noynoy Aquino sa balitang may bumagsak na kisame sa NAIA Terminal 1. Kaya mula Davao City, dumiretso ang Pangulo ngayong hapon sa Terminal 1 at ininspeksyon ang sinasabing kisame. May dala pang flashlight ang Pangulo para makita ang maliliit na detalye. Pero hindi kisame kundi palitada ng isang pundasyon sa basement ang bumigay at nakasugat sa dalawang nagtatrabaho sa NAIA. He might as well drop by Terminal 1 to see for himself what really happened yesterday as far as the report of that the ceiling collapse. So nakita naman niya, hindi naman ceiling ang nag-collapse dahil the ceiling are concrete. Ano talaga yan? Ang bumigay yung plastering or yung palitada. Kasama ng Pangulo sa inspeksyon si DOTC Secretary Jose Ping de Jesus. Dahil sa insidente, iniutos ng Pangulo na bilisan ang pagsasaayos ng Terminal 3 para maging fully operational na ito, lalo pat may kalumaan na rin ang Terminal 1. Nag-aalala kasi ang Pangulo na makaapekto sa turismo ng bansa ang mga negatibong report tungkol sa mga paliparan. Magugunit ang kamakailan na paulat na kasama ang NAIA sa worst airport sa mundo. Well, instruction niya kanina, look what needs to be done dito sa Terminal 1, considering also na matanda na ito, and we better do it fast in order to prevent any injuries or loss of property, damage to properties. Airport mo is the first that tourists will see, and the last they will see when they leave the country, so it becomes the first and the last impression. Tuloy-tuloy naman ang pagsasaayos sa Terminal 1. Yun nga lang, hindi raw maiwasan na dahil sa kalumaan ng gusali ay nagiging marupok ang ilang bahagi nito. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ilang linggo na lamang, pasukan na naman, kaya naman inumpisahan na rin ng GMA Kapuso Foundation ang unang hakbang sa Kinabukasan Project. Umpisa na po ng paghatid ng complete set of school supplies sa mga may hirap na mag-aaral sa ilang piling paaralan. At una po sa aming pinuntahan, ang mga katutubong kapuso sa kabundukan ng Kalinga. Pero sa aming biyahe papunta roon, maraming balakid ang humarang sa aming daan. Sa pagpasok namin sa bulubundukin ng Kalinga, inasahan na namin ang masalimuot na daan. Gayunpaman, naging pagsubok pa rin ang pagharap namin sa malakas na ulan, malapot na putik, at matatarik na bangin. Muntik na rin kaming hindi makalusot patungo sa isa naming misyon dahil sa pagharang ng isang nasirang sasakyan at gumuhong lupa. Kaya't pinagpasyahan naming maghukay ng panibagong daan mula sa guho para lang makatawid. Hinarangan na rin ng natumbang puno ang aming truck. Pero sadyang porsigido po ang GMA Kapuso Foundation na maihatid ang mga school supplies sa mga batang Kalinga. Naging sulit ang lahat dahil kahit ito ang unang pagkakataon namin sa Barangay Uma, mainit nila kaming sinalubong ng kanilang katutubong sayaw at awit. Dito namin nakilala si Amir, isa sa mga batang nakatanggap ng gamit pang eskwela. Paggawa ng walis tambo o sagat ang kanilang ikinabubuhay. Tapos na mag-harvest, mahirapan kaming
maghanap ng pera at saka gamit sa mga bahay. Hirap man sa buhay, hindi sila nawawala ng pag-asa dahil sa pangarap ni Amir. Hanggat may mga batang nangangarap, patuloy po naming susuungin ang daan para sa unang hakbang sa kanilang kinabukasan. Ma'am Mel Chanco, salamat po kasi sa kalayo-layo ng ating barangay, ito po yung isa yung pinili para puntahan. Ito po ang aming handog sa inyo. Maraming salamat sa handog ninyo. Naku, ang ganda-ganda, ang tibay-tibay at masinsin. Maraming salamat sa Barangay Uma dahil sa inyong handog sa akin. Bukas, abangan po ninyo ang pagpapatuloy ng aming pagbisita sa Bulubundukin ng Kalinga. Ngayong buwan ng Mayo, nakakalat na po ang mga staff ng GMA Kapuso Foundation sa iba't ibang sulok ng bansa para magbigay ng mga gamit pang eskwela. Kung nais po ninyo maging bahagi o magbigay ng donasyon para sa proyektong yan, magsadya po lamang sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, traffic enforcer na nakiptumano ng taxi driver. Ay, pakat. Pangulong Aquino naghihimutok sa pagtutok ng publiko sa kanyang buhay pag-ibig. At ang panig ni Richard Gutierrez kaugnay ng pagsita sa kanyang driver sa Commonwealth Avenue. Mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras. Mga kapuso, nakakabahala po ang inasal ng isang traffic enforcer sa lungsod na Makati. Kuwang-kuwa sa video ang kanyang ginawang panlapak sa isang taxi driver. Ito po, ligid sa kaalaman ng traffic enforcer na yan, napunan pala siya ng video ng ating news scooper. Beating the red light. Ayan o, ika nga ang nagawang paglabag ng driver na yan. Pero habang nagpapaliwanag ang driver, bigla na lang siyang sinapak ng traffic enforcer. Ayon kay news scooper nating Joatam Sarmiento, 3 beses hinampas ng enforcer ang ulo ng driver. Pero hindi niya na raw yung tinikitan. Marami raw magagandang nangyari sa GMA Network nitong nakaraang taon at sa unang bahagi ng taong itong 2011. At kabilang na riyan ang patuloy na paghataw ng inyong Kapuso Network sa ratings at sa kita ang tumutok kay si Claire Delphine. Sa harap ng mga stockholder ng GMA Network, buong pagmamalaking ibinalita ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon na umpisa pa lang ng taon, nagpasiklab na ng gusto ang Kapuso Network. Simula kasi January 10, nakuha na ng GMA 7 ang #1 spot sa nationwide ratings. Base sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement, ang pinagkakatiwalaang rating service provider ng industriya. We are working doubly hard to keep our lead. With our clinching of the #1 spot, we have rendered academic the last argument of our advertisers whenever we negotiate with them concerning our rates and share of their advertising budgets. Isa pang good news para sa taong ito, ang matagumpay na paglulunsad ng GMA News TV, ang kauna-unahang news and public affairs channel sa free-to-air TV, na naghahatid ng walang humpay na pagbabalita tungkol sa iba't ibang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Tinalakay din sa ulat ni Attorney Gozon ang performance ng kumpanya noong nakaraang taon. The year 2010 was characterized by triumphs and challenges, and by the risks we took to achieve our goals. Ilan sa mga naging tagumpay ng GMA7 noong 2010 ang pagtatala ng mas mataas na net income, investments sa state-of-the-art technology para sa pagkakaroon ng digital and tapeless production. Noong 2010, muli ring napatunayan ng GMA7 ang posisyon nito bilang most trusted channel. Mas maraming Pinoy ang tumudok sa GMA Network nang isinagawa ng bansa ang kauna-unahang automated elections. Pero hindi nga raw naging walk in the park ang taong 2010. Napasaba kasi ang Kapuso Network sa ilang malalaking hamon. Pangunahin dito ang pagbaba ng advertising minutes nang ipinatupad noon
ang advertising rate increase at ang pansamantala at bahagyang pagbaba ng ratings. Pero agad naman itong natugunan kaya nagtapos pa rin ang 2010 na isang magandang taon kung saan ipinagdiwang din ng network ang Diamond o 60th year anniversary. Getting better all the time. First time ko rin naka-attend ng stockholders meeting, so maybe we'll continue yung next year ulit. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Up next, Richard Gutierrez nagsalita kaugnay sa pagkakasita sa kanyang driver sa Commonwealth Avenue. At ang aking pagsabak sa napaka-challenging na Bar 3 workout. Tutuklag dito sa 24 Oras. Naiintriga na naman ang buhay pag-ibig ni Pangulong Aquino matapos siyang mamataang may kadate sa isang concert kamakailan. Kaya ang binatang Pangulo hindi maiwasang maghimutok sa panghihimasok daw ng publiko sa kanyang personal na buhay. Nakatutok si Lea Alves. Mainit sa mata ng publiko ang sinumang babaeng naiuugnay kay Pangulong Noynoy Aquino. Bakit nga ba hindi? Ngayon lang kasi tayo nagkaroon ng binatang presidente. Kaya marami ang nag-aabang kung tayo'y makakasaksi ng isang presidential ligawan na mauuwi sa kasalan. Kaya naman matapos mamataang may kadate raw ang Pangulo sa reunion concert ng bandang Hotdog nitong Lunes sa isang hotel sa Makati, para na naman siyang artistang naiintriga sa kanyang love life. Pero muling pahiwatig ng Pangulo, hindi siya masaya sa interes ng publiko sa kanyang personal na buhay, lalo na sa kanyang love life. Kung lalabas man ako, may darating feeling na karapatan nilang, di ba, halugugin yung tao. Hindi na may nakis na may ginawang kasalanan. Hindi, wala namang kontrobersya. Kailangan lang guluhin yung buhay niya. Tama ho kaya yun. Mula sa dati niyang nobyang si Valenzuela Councilor Shalani Soledad, sa dati niyang stylist na si Liz Uy, at sa stockbroker na nakadate din ng Pangulo, talaga namang sinusubaybayan ang presidential love life. Ang Malacanang, kinumpirmang nanood ng concert ang Pangulo kasama ng ilang cabinet secretary. Pero todo iwas sa pagkukwento kung sino ang babaeng nakunang katabi ng Pangulo. At sa gitna ng mga espekulasyon sa umunay bagong nagpapatibok sa kanyang puso, muling nakiusap ang binatang Pangulo. Baka pwede akong matrato para makabinari. Kasi there are times may lang isang ito. Ang hindi minis. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nagsalita si Richard Gutierrez kaugnay ng pagkakasita sa driver niya dahil sa paglabag sa speed limit sa Commonwealth Avenue. Ang report mula kay Salima Refran. Ito sa Commonwealth Avenue kahapon ng umaga ng isang napadaan sa lugar. Ito ang SUV ni Richard Gutierrez. Namparahin sila ng MMDA matapos mahuling lampas sa speed limit na 60 km per hour ang takbo nila. Sa kuha, kausap na ng aktor na nakapulang cap ang mga taga-MMDA. Sabi ni Gutierrez, tinitikitan na sila dito ng MMDA. Kita naman sa video na kalmado ako, na hindi naman ako galit, hindi naman ako nagwawala, hindi ako nagmumura. Aminado ang aktor na nagalit siya. Matapos daw kasi silang parahin ng mga traffic enforcer, naramdaman daw niyang hinaharas na siya. So, sir, si Richard Gutierrez po itong nahuli namin, sabi niya sa radyo niya. And then sumagot yung nasa radyo na, ayan, sige, tikitan mo yan para matauhan at para matawagan natin yung mga reporters mamaya. As a passenger, they don't have the right to do that. Diba? MMDA doesn't have the right to do that. That's why I got mad. Nakausap ng GMA News sa telepono si Ronnie Rivera, ang hepe ng no-contact policy ng MMDA. Kay Rivera nag-report ang apprehending MMDA officer na si Angelito Diendo na nahuli nila si Gutierrez. Pero itinanggi ni Rivera na iniutos ang pagtawag sa media. Sabi pa ni Rivera, maraming media kahapon ng umaga sa Commonwealth dahil nagko-cover ng MMDA operation. Pero walang media ang nakakita kay Gutierrez. Ang driver naman ni Gutierrez sa si Figueroa, inaming hindi niya alam na may speed limit sa Commonwealth. Hindi ko naman talaga alam na may speed limit na doon. Kasi kung alam ko, hindi ko naman gagawin yun. Mabilis na mabilis po ba talaga kayo? Hindi naman po. May mensahe naman si Gutierrez sa mga grupong agad na naglabas ng maling balita at umano'y humusga sa kanya. Before they put that, as a headline, siguro dapat kunin muna nila yung side ko. And this is not the first time that this happened to me. It happens to me all the time na wala pa yung side ko, nasa headlines na kagad. Salima Refran, Nakatutok,
24 oras. May sagot na si Sarangani Representative at Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa imbitasyon sa kanya ng half-Pinoy cast ng US TV musical na Glee. Ayon kay Pacman, busy pa siya sa ngayon kaya hindi pa muna niya ito mahaharap. Sa interview ng GMA News stringer na si Janet Nepales, una nang sinabi ng half-Pinoy Glee cast na si Darren Criss na sana raw ay mag-guest sa show ang boxing champ na mahilig ding kumanta. Busy pa ako. Saka siguro na pag-usapan pag ano na, ha? Mukhang kagigiliwan ng mga fitness enthusiasts ang kakaibang workout na tinatawag na Bar 3. Very challenging kasi ito. Eto nga't sinubukan ko pa. Watch this. Pinagpapawisan, hinahabol ang hininga, at nanginginig. Dahil every bride-to-be prepares for her big day, eto ako ngayon. Sinusubukan ang isang napaka-challenging na workout, ang Bar 3. Pinagsama-sama sa fitness regime na ito ang yoga, pilates at ballet bar. Sinasabing sinubukan na raw ito ni Madonna at kasalukuyang ginagawa na rin daw ni Cameron Diaz. Bar 3 workout is considered a mind and body workout. We get the discipline or the wisdom of yoga, the strength of Pilates, and the versatility of the ballet bar. In Bar 3, we develop long and lean muscles. Dagdag pa ni Joy, hindi pagpapababa ng timbang ang target ng workout na ito, kundi ang pagkakaroon ng muscles na mas magpapadali sa pagtunaw ng unwanted fat sa katawan. Makakatulong din daw ang Bar 3 dahil sa ilan itong exercises na may praktikal na target. Tulad ng pagpapatindi ng endurance kapag naka-high heels ang isang babae. Aba, sa warm-up pa lang, ramdam na agad kung gaano ito ka-intense. Ganito ba lagi kabilis yung Joy? Ganito kabilis lagi? Sunod namin ginawa ang set para sa toning ng arms, partikular ang triceps. Kala ko malakas na ako And one, hold it here, Pia, widen the collarbone, and then we're gonna go through ranges of movement. Meron ding target naman ang legs. That's good. And once again, breathe in here. Exhale out your tension from the shoulder. Hindi niya nakikita pero pinapawisan na. And one. Ito naman para sa inner thighs, upper back muscles at butt. That's good. Great. Nice posture here. Ang flexibility ko, nasubok din. 5, 4, 3. Sunod ko namang sinubukan ang set na pinagsabay ang exercise para sa arms at abs. Yeah. Can you imagine these are just 2-pound dumbbells? And take it up. They feel like 20 tons right now. The guys usually get it. Matapos ang intense workout, meron din namang pang-unwind o pang-relax. Yay! Congratulations! How is it? Oh my gosh. It's a lot of burning and a lot of my body parts screaming for help. But I love it, Joy! Kaya naman sa mga naghahanap ng challenging na workout na pwedeng magbigay ng isang lean and mean frame, tiyak na magiging interesado kayo sa Bar 3. Masakit na masarap. At yan po ang mga may init kong chika for tonight. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike, kaya niyo yun? Panay na exercise ni Pia. Iba talaga ang in love. Malapit na kasal. Oh, iba na in love. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakaliwas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa
Saksihan sa ikalawang round ng debate ng Kamara sa issue ng Reproductive Health Bill, Sarangani Representative Manny Pacquiao inungkat ang ugnayan ng kahirapan sa patuloy na paglobo ng populasyon. Sa pinaigting na kampanya kontra speeding sa Commonwealth Avenue, Quezon City, ilang politiko, opisyal ng gobyerno at maging driver ng aktor na si Richard Gutierrez hindi sinanto ng MMDA. Hindera at Pulis Maynila na umano'y ng gahasa sa kanya sa loob mismo ng MPD headquarters nung bisperas ng bagong taon, nagkaharap na. Tip sa pagbili ng backpack para matiyak na hindi sasakit ang likod ng inyong mga anak. Isang humpback whale sa Australia na trap sa nagkabuhol-buhol na lubid. At pista ng Obando, dinayo ng mga gustong mabiyayaan ng anak. Sa ikalawang araw ng debate sa Reproductive Health Bill sa Kamara kanina, si Sarangani Representative Manny Pacquiao ang tumayong interpellator. At kabilang sa mga isyong pinuntirya niya ay ang kaugnayan ng kahirapan at paglobo ng populasyon sa Pilipinas. Pati na ang posibleng pagkulang ng workforce ng bansa dahil sa two-child recommendation. Bago po nito, nag-init ang ulo ni Parañaque Representative Roy Logoles matapos umano siyang barahin ng presiding officer habang sinasagot ng isang proponent ng RH Bill kung bakit una itong tinalakay kesa sa iba pang panukala. Saksi si Rauna Crisostomo. Malaboksing ang ikalawang round ng debate sa Reproductive Health Bill sa plenaryo ng Kongreso kanina. Ang sumalang kasing interpellator sa mayakda ng RH Bill na si Representative Ed Selagman ay ang 8-time World Boxing Champion at Sarangani Province Representative na si Congressman Manny Pacquiao. I am ready to rumble. I will not run away like Shane Mosley. Unang isyong inungkat ni Pacman, kahirapan na di raw masasagot ng RH Bill. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng isang batas na talagang siyang magiging kasagutan sa kahirapan ng bansa? Hindi po tulad ng RH Bill na sa aking pananaw ay masyadong divisive. May kasabihan po tayo, united we stand. And divided we fall. It's not a question of either or. Pwede kang may boxing prowess na pwedeng left hook, pwedeng right hook, noon nga mayroong bolo punch. Kaya ibang-iba ang pwedeng gamitin upang matalo ang kalaban. Sa isyu ng populasyon, tanong ni Congressman Pacquiao, di kaya magkulang sa workforce ng bansa dahil sa inirekomendang 2 anak kada pamilya. Kung sakali pong pumasa itong batas na ito at masunod ang 2 children policy, nais ko pong malaman kung ilang taon ang lilipas na ang Pilipinas ay mawawalan o kulang na mga workforce. Hindi naman two-child policy. It is an ideal which is not punitive, it's not mandatory, at ito ay consistent lamang sa hinihiling ng ating mga kababaihan. Muli ring tinalakay ang probisyon ng pagtuturo ng sex education sa mga eskwelahan. Pwede po bang tumanggi ang isang estudyante sa pamamagitan ng kanyang mga magulang na ang kanilang nanay ay mag-exempt sa pag-aaral ng subject na ito? Binigyan namin ng karapatan ang mga magulang ng mga anak nilang minor de edad na pwede nilang huwag papasukin sa sexuality and RH classes. Kinwestiyon din ni Pacquiao ang ani ay tila pagpipilit ng gobyerno sa isang panukalang labag umano sa turo ng simbahang Katoliko. Labag sa ating Constitution, particularly Section 5 ng Bill of Rights, which state, no law shall be made respecting an establishment of religion. We respect
the freedom of religion. Pero nasagot ko na rin ito po kahapon. At sa huling round ng pagtatanong ni Pacquiao, inusisa ang probisyon tungkol sa pagbibigay ng reproductive health services ng mga kumpanyang higit pa sa 200 ng empleyado. Ang ibig po bang sabihin nito ay ang mga employers ay dapat mag-supply ng condoms at pills sa kanilang mga empleyado at ng libre? Nung itong amendment hinggil dito sa provision na to, pinadala namin sa Committee on Population and Family Relations at pinag-usapan dito sa plenaryo, nag-iinsayo ang ating magiting na congressman doon sa laban niya kay Mosley. Hindi yata nalaman na itong provision na to ay amended na. Pagkatapos mag-interpellate ni Pacquiao, in-adjourn na ang sesyon matapos questionin ng quorum. Pero bago nagsimula ang ikalawang araw ng debate, nainis si Parañaque Representative Roy Lugoles matapos siyang pagbawalang magsalita ng presiding officer na si Deputy House Speaker Crispin Remulla. Habang sinasagot ni Representative Janet Garin ang tanong ni Goles kung bakit inuna ang RH bill kaysa sa iba pang mga panukala. I think I do not deserve to be treated in a very hostile way by the Speaker. I believe that when a person is interrupted when she's speaking, I don't think that is part of the decorum here. Yeah, but you can do this in a very civil way, Mr. Speaker. Yes, We want, if the gentleman from Parañaque wishes to argue I can demand with the chair, that our exchange be witnessed by more members of the House. Ako si Raona Crisostomo ang inyong saksi. Sa Senado naman, kahit wala pang debate, nagsisimula na rin gumawa ng hakbang ang mga kontra RH Bill. Pero ay sa may akda ng RH Bill na sa Senado na si Senadora Miriam Santiago, tila desperado lang daw ang mga tumututol sa panukala. Saksi si Lia Manyalak. Mayroon po isang kaso, Mr. Speaker, Wisconsin versus... Habang umuusad ang debate sa reproductive health bill sa Kamara, tahimik namang gumagalaw sa Senado ang kontra-RH bill na si Senador Tito Soto. Haharangin daw niya ang sponsorship speech ni Senadora Pia Cayetano sa panukala na balak ihabol bago magsara ang sesyon sa June 9. It will be an incomplete report and I will definitely dissent. Giit ni Soto, dapat dinggin din ng Health and Demography Committee ang Senate Bill 2497 o Protection of the Unborn Child Act of 2010 na iniakda niya at nina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Ang panukalang ito, kokontrahin daw ang probisyon sa RH Bill tungkol sa contraceptives, partikular na hihigpitan ang pagbebenta ng mga pills, IUD at iba pa. By education, we can teach people to the problem of too many children rather than force the state forcing them to take things that might even endanger their lives. Pero ayon kay pro-RH Bill Senator Miriam Defensor Santiago, tila desperado na ang mga kontra-RH Bill. Naglabas kasi ng memorandum ang Senate Secretariat kung saan sinabing isang concerned citizen raw ang lumapit sa Senado para paimbestigahan ang legalidad ng pagbebenta ng contraceptives. Inirefer ang sulat sa Committee on Rules na hawak ni Soto. It's part of the propaganda machine of the other side. They should rely on the rationality of their arguments rather than these cheap shots, cheap tricks. But to add one more marginal topic to the list of possible legislative investigations does not do any public service. People can come to us and ask us to conduct an investigation. Kung may naglalabi man o hindi, as long as they're Filipino citizens, I don't find anything wrong. Ano't anuman, sa huli ang Pangulo pa rin ang mag-aaproba sakaling maipasa ang batas. Kaya paalala niya sa Kamara at Senado, I hope when Congress does send me the bill, it is consistent with my own 5-point position. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Ay nang mainit na usapin ukol sa reproductive health bill, magkakaroon po ng matalas, malalim at matalinong balitaktakan sa GMA News TV. Abangan po ninyo ang RH Bill The Grand Debate. Ngayong ika-22 ng Mayo na po yan, alas 8:45 hanggang alas 10:45 ng gabi. Samantala, dahil wala raw sinasanto sa kanilang kampanya kontra speeding, tiniketa ng MMDA ang driver ng aktor na si Richard Gutierrez dahil sa pagpapatakbo ng lagpas sa speed limit sa Commonwealth Avenue, Quezon City. At bukod sa kanya, may mga nasampulan ding nagpakilalang politiko at opisyal ng gobyerno. Saksi si John Consulta.
Kuhang-kuha sa speed gun ng MMDA ang pagharurot ng puting SUV ng aktor na si Richard Gutierrez kahapon sa Commonwealth Avenue sa bilis na 79 km per hour. Lagpas ito sa 60 km per hour speed limit sa naturang kalsada. Kaya naman pinara ng MMDA ang sasakyan at tinikitan ng asultong disregarding traffic sign at speeding ang driver ni Gutierrez na si Loreto Figueroa. Ayon sa saksing may kuha ng video na ito, si Richard daw ang naka-shorts at nakapulang cap na kausap ng mga taga-MMDA. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay Gutierrez, inamin niyang nagalit siya matapos makaramdam umano ng pangaharas. Pero may ilang nilinaw ang aktor. Kita naman sa video na kalmado ako, na hindi naman ako galit, hindi naman ako nagwawala, hindi ako nagmumura. Ayon naman kay Angelito Diendo, ang tauhan ng MMDA na sumita sa sakyan ni Gutierrez. Lumabas siya na nagagalit rin sa driver. Nakapagmura nga siya pero hindi naman kami ang minumura niya, hindi direct na kami minumura niya. Ang ina ni Gutierrez na si Annabel Rama na tumubo sa ticket at lisensya ng kanilang driver sa MMDA kanina, pinaalalahanan si Figueroa na mag-ingat at sumunod sa batas trapiko. Sabi ko sa kanya, Dong, gusto mong pakamatay, mauna ka na, no? Huwag mo dadami ang anak ko, no? Sa pagpapatuloy ng puspusang pagkapatupad ng speed limit sa Commonwealth Avenue, wala pa rin sinisino ang MMDA. Kanina, may mga nahuling ng pakilalang mayor, congressman, at ilang naka-red plate na sasakyan. Gayon din ang mga taga-media tulad ng van ng GMA. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa tinaguriang Killer Highway pa rin, isang bata ang nasagasaan at namatay kanina. Sinuyod na ng DPWH ang Commonwealth Avenue para alamin kung paano ito magiging mas ligtas sa mga motorista at pedestrian. Saksi si Cesar Apolinario. 5 araw matapos ang aksidenteng ito na ikinamatay ng mamamahayag na si Chit Estela Simbulan, ito naman ang tagpong sumambulat sa mga dumaan sa Commonwealth Avenue pasado alas 2 ang madaling araw kanina. Dead on the spot ang 11 anyos sa si Edilberto Gikuya Jr. matapos masagasaan habang nakikipaghabulan umano sa kalsada. Mga magulang, minsan napapabayaan din. Kaya naman puspusan ang pag-aaral ng DPWH para maging ligtas sa motorista at pedestrian ang tinaguriang Killer Highway. Saksi ako ng suyurin nito ng DPWH kanina. Dito napansin agad ang mga pasaway na pedestrians na nakikipagpatintero kay kamatayan imbis na gumamit ng footbridge. Malaking problema talaga yung kultura. So, what to do about it? Nandyan na yan. So, ang gagawin natin, talagang pwersahin natin sila sumunod. Sunod na pinansin ang mga lubak sa kalye, gayon din ang mga concrete barrier. Inilagay ng MMDA ang mga concrete barrier nito, itong mga simento para hindi na madaanan ng mga motorista na manggagaling sa Fairview at mag-U-turn dito pabalik sa Fairview. Ayon mismo sa DPWH, delikado itong mga ito dahil kung yung mga motorista na dumadaan dito ay hindi kabisado itong kalyeng ito, pwede silang bumangga at dumire-diretso rito. Ang problema, pwedeng may masaktan o may mamatay. Pero ang higit daw na dapat pagtuunan ng pansin ay ang marami at malapad umanong U-turn slots na kung hindi kabisado ng mga motorista, tiyadong mauuwi sa disgrasya. Dito yata ang prevalent yung U-turns mga U-turn slots So, titignan ngayon yung IRAP kung talagang kung ito ay safe or tuloy pa rin natin ito. So, we will wait for that. Kung isasara natin yung U-turn na yun, obligado buksan natin itong intersection. Once binuksan natin yung intersection, kailangan maglagay tayo ng traffic signal. At pag naglagay tayo ng traffic signal, kailangan may stop and go yan. So, may delay. Cesar Apolinario ang inyong saksi. At problema naman ng mga bus driver na naghahabol na makaabot ng quota sa kita ang gustong tugunan ng panukalang 2080 work scheme ng MMDA. Alamin po ang detalye ng panukalang sistemang ito sa isa pang ulat ng saksing si John Consulta. Dahil madalas kinakatwiran ng mga bus driver ang kota kung kaya't kaskasero ang ilan sa kanila sa kalsada, susubukan ngayon ng MMDA kung uubra bang imbes na komisyon ay maging regular na empleyado ng mga bus driver. Sa nakalap kasing datos ng MMDA, hanggang 18,000 piso raw ang hinihinging kota ng mga bus company kada biyahe. Dahil dyan, nagmamadali raw ang mga tsuper na makasakay ng pinakamaraming pasahero sa pinakamaikling oras. Pero sa dami ng bus na nag-aagawa ng pasahero, ayon sa DOLE, kadalasan ay sobra pa sa 8 oras ang kanilang pagmamaneho. Karamihan ng aksidente is because the drivers are over fatigued.
gusto nang matulog siguro, pero because may quota sila, kaya maski beyond 10 working hours, nagtatrabaho pa rin sila. Kaya si kakasang 2080 work scheme, iuutos daw ng MMDA sa mga bus company na bigyan ng regular na sahod ang 20% ng kanilang mga tauhan, kabilang mga driver at konduktor, habang 80% naman ang mananatili sa commission basis. Hindi po natin pwedeng ipakita yung hybrid na meron kayong on commission basis, meron kayong salary basis. Kasi ganun po makikita nyo yung kayo mismo makakita ng pagkakaiba. Pero ang ilang bus operators, matabang ang pagtanggap sa plano ng MMDA. Kung ang sasabihin niyo po 8 hours driving at magdadalawa kami ng driver sa operation namin na 14 to 16 hours a day, I don't think makakakuha po tayo ng maraming driver. Magkakaroon din po tayo ng transport crisis. Ako po ang komento ko, when it comes to basic salary, I don't think yun po yung magiging solusyon. Sinamahan namin ng ilang mga bus drivers na pumapasada dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. At sa aming pagkatanong sa kanila, tila hati ang kanilang bilang sa issue ng regularization. Pag regular naman, easy-easy lang sa amin ang takbo. Okay. So mas pabor ka na gawin kayong regular? Oo, okay lang sa amin yun. Kahit na lumit ang kita, okay lang? Okay lang, basta may oras naman. Siyempre, pag regular rate ka, di regular din yung oras mo, di ba? Hindi ako masyadong okay dun eh. Kasi ang minimum 404 lang eh. Kung wala overtime, di malaki nang mababawas sa namin. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa ibang balita, bumuhos ang galit ng maninindang hinali umano na isang pulis sa loob mismo ng Manila Police District Headquarters. Nang magkaharap sila sa unang pagkakataon, matapos ang di umano'y insidente. Darito ang report. Ayan! Hoy, tulog ka! Sinungaling ka! Nang gagalaiti si Vanessa, hindi niya tunay na pangalan nang sa wakas ay makaharap si PO3 Antonio Bautista Jr. Ang pulis na nanghalay umano sa kanya sa loob ng MPD headquarters noong bisperas ng bagong taon. Sana makulong siya ng habang buhay para wala nang manyaki sa paligid dito. Sino ba matutuwa na non-rape ka? Pagkatapos, ginawa mo pa yung pan-rape sa mismong opisina. Hindi pa pang-insulto yon sa opisina. Ang suspect na pulis nakatungo lang at di na umimi. Pero hindi lang ang kasong rape ang problema ngayon ni PO3 Bautista. Inakusahan din kasi siya ng kanyang kababata at nagsuplong sa kanya na si Ray Tulyao na pinlano umano ng pulis na patayin si Manila Mayor Alfredo Lim. Ipinakita ni Tulyao ang teksto umano sa kanya ni Bautista kung saan nakalagay na gusto niyang bumili ng granada at dinamita para pasabugin ang City Hall at ang sasakyan ng alkalde. We're still verifying the said assassination plot. Wala po akong kakayahan. Pambili nga ng almusal, wala po ako eh. Para sa saksi raw na Crisostomo nag-uula. Sa ibang balita, pinag-uutos si Pangulong Noynoy Aquino ang pagsasaayos ng Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Kasunod po yan ang pagbagsak ng konkretong palitada sa kisame ng paliparan kung saan dalawa ang nasaktan. Darito ang report. Mula Davao, dumiretso si Pangulong Noynoy Aquino sa NAIA Terminal 1 para personal na inspeksyonin ang bahagi ng isang kisame na bumagsak na ikinasugat ang dalawang empleyado ng airport kahapon na madaling araw. May dala pang flashlight ang Pangulo para makita ang maliliit na detalye sa ininspeksyong bahagi ng Terminal 1. Dito natukoy na palitada ng isang pundasyon sa basement ang partikular na bumagsak. He might as well drop by Terminal 1 to see for himself what really happened yesterday as far as the report of that the ceiling collapse. So nakita naman niya, hindi naman ceiling ang nag-collapse dahil the ceiling are concrete. Ano talaga yan? Ang bumigay yung plastering or yung palitada. Dahil sa insidente, iniutos ng Pangulo na magsagawa ng pag-aayos sa Terminal 1 sa lalong madaling panahon at madaliin na rin ang pagtapos sa Terminal 3 para maging fully operational na. Well, instruction niya kanina, look what needs to be done dito sa Terminal 1, considering also na matanda na ito, and we better do it fast in order to prevent any injuries or loss of property, damage to properties. Noong taong 2006, nag-collapse ang may 100 metro kwadradong bahagi ng kisame ng NAIA Terminal 3, 4 na araw bagong soft opening ng paliparan. At kamakailan lang, binotong 5th worst airport sa mundo ang NAIA Terminal 1 patay sa survey ng isang travel website.
Tiniyak naman ng pamunuan ng NAIA na patuloy ang pagsasaayos sa Terminal 1. Yun nga lang, dahil daw sa kalumaan ng gusali ay hindi maiwasang maging marupok ang ilang bahagi nito. Para sa saksi, Salima Refran, nag-uulat. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Inabswelto ng Sandigan Bayan si dating Parañaque Mayor Joey Marquez sa kasong graft and corruption na isinampa sa kanya ng Office of the Ombudsman. Hindi raw kasi sapat ang mga ebidensya para patunayang overpriced at hindi dumaan sa bidding ang mga walis tingting na binili ng City Hall mula 1996 hanggang 1998 noong termino ni Marquez. Samantala sa Fish at Inform, ayon sa House Justice Committee, ang reklamong impeachment laban kay Supreme Court Associate Justice Mariano Del Castillo. Kaugnay po ito ng umunoy pag-plagiarize o pagkopya ni Del Castillo ng bahagi ng kanyang desisyon sa kasong inihain ng ilang comfort women mula sa ilang mga dokumento sa Amerika. Sa Miyerkules pagbobotohan kung sufficient in substance ang reklamo. Wala pang komento kaugnay rito si Del Castillo at ang Korte Suprema. At sa iba pa ring balita, dinala sa UP College of Mass Communications ang mga abo ng nasawing UP professor at mamamahayag na si Chit Estela Simbulan. Binigyang pugay siya ng kanyang mga kaibigan, katrabaho at estudyante. Pagkatapos ng misa at eulogy, nagtanim sila ng puno at tinalian ng puting laso na magsisilbi raw alaala ni Simbulan. Saksihan mamaya. Isang humpback whale sa Australia natrap sa nagkabuhol-buhol na lubid. Mga gustong magkaanak, todo indat sa pista ni Santa Clara sa Obando, Bulacan. At tips sa pagbili ng backpack para matiyak na hindi sasakit ang likod ng inyong mga anak. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi. Patuloy na minomonitor ngayon sa Australia ang isang humpback whale matapos pong mapuluputan ng lubid. Sumabit daw ang balyena sa lubid na ginagamit sa panghuli ng isang uri ng lobster. Bumalot ito sa katawan at palikpik ng balyena na posible raw nitong ikamatay kung hindi agad matanggal. Pero pahirapan po ang pagtatanggal nito ng mga rescuer dahil patuloy na lumalangoy ang balyena. Bukod pa sa masama ang panahon. Kaya kinabitan muna ng satellite tracking device ang lubid para masundan ang balyena. Nakasunod din ang isang bangka ng mga rescuer na humahanap pa ng tiyempo para matanggal ang lubid. Samantala, ipinagmalaki ng GMA Network sa mga stockholder nito ang magagandang nangyari sa kumpanya nitong nakaraang taon at sa pagpasok ng 2011. Kabilang na riyan ang patuloy na paghataw ng istasyon sa ratings at kita. Saksi si Claire Delfin. Sa harap ng mga stockholder ng GMA Network, buong pagmamalaking ibinalita ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon na umpisa pa lang ng taon, nagpasiklab na ng gusto ang Kapuso Network. Simula kasi January 10, nakuha na ng GMA 7 ang #1 spot sa nationwide ratings. Base sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement, ang pinagkakatiwalaang rating service provider ng industriya. We are working doubly hard to keep our lead. With our clinching of the #1 spot, we have rendered academic the last argument of our advertisers whenever we negotiate with them concerning our rates and share of their advertising budgets. Isa pang good news para sa taong ito, ang matagumpay na paglulunsad ng GMA News TV, ang kauna-unahang News and Public Affairs channel sa free-to-air TV, na naghahatid ng walang humpay na pagbabalita tungkol sa iba't ibang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Tinalakay din sa ulat ni Attorney Gozon ang performance ng kumpanya noong nakaraang taon. The year 2010 was characterized by triumphs and challenges, and by the risks we took to achieve our goals. Ilan sa mga naging tagumpay ng GMA7 noong 2010 ang pagtatala ng mas mataas na net income, investments sa state-of-the-art technology para sa pagkakaroon ng digital and tapeless production. Noong 2010, muli ring napatunayan ng GMA7 ang posisyon nito bilang most trusted channel. Mas maraming Pinoy ang tumudok sa GMA Network nang isinagawa ng bansa ang kauna-unahang automated elections. Pero hindi nga raw naging walk in the park ang taong 2010. Napasaba kasi ang Kapuso Network
network sa ilang malalaking hamon. Pangunahin dito ang pagbaba ng advertising minutes nang ipinatupad noon ang advertising rate increase at ang pansamantala at bahagyang pagbaba ng ratings. Pero agad naman itong natugunan kaya nagtapos pa rin ang 2010 na isang magandang taon kung saan ipinagdiwang din ng network ang Diamond o 60th year anniversary. Getting better all the time. First time po rin naka-attend ng stockholders meeting, so maybe we'll continue yung next year ulit. Ako si Claire Delphine, ang inyong saksi. Saksiyan sa aming pagbabalik. Mga nais magkaanak, nakiindak sa pista ng Obando, Bulacan. At tips sa pagbili ng backpack para matiyak na hindi magkakandakuba ang inyong mga anak. Balitang hatid nag-iisang liga ng katotohanan. Kasama-sama natin pagiging saksi. Pasukan literal na pasanin ng mga bata ang mabibigat na backpack. At para hindi makasama sa katawan, may tips ang mga eksperto sa pagpili ng backpack nang hindi magkanda-kuba-kuba ang inyong mga anak. Narito po ang report. Makakapal na libro, maraming notebook at sangkaterbang gamit pang eskwela. Sa araw-araw ba namang pagbibitbit niyan, may ilang bata nang nagkakandakuba. Itong si Andrea, nagbubuhat daw ng heavy-cut na backpack mula nursery hanggang second year high school. Ngayon, scoliosis ang pinapasa niyang problema. Nananakit yung likod ko. Tapos, minsan makakangalay. Yun, natutuyan ako ng pawis. Ipinakita niya sa amin ang kanyang likod na hindi na pantay. Mas maumbok ang kanang bahagi. Habang ang kanyang kaliwang balakang, mas mataas sa kanan. Ang kondisyon ni Andrea ang iniiwasan ni Esperanza na mangyari sa kanyang anak na makailang beses na raw idinaraing ang sakit sa likod. Hindi ko na siya pinagamit ng backpack. Kahit po grade 5 na po, meron pa rin po nag-i-stroller. Kasi po sa hirap sila mag-backpack. Paglilinaw naman ng isang eksperto, walang direktang pag-aaral about backpack at saka scoliosis. Maaaring may kasama ding problema sa posture niya, yung tamang pag-upo. Gayunman, nakakaapekto pa rin daw sa katawan ang bigat na nilalaman ng backpack. Mas maganda na properly padded o may mga foam dito sa strap nila. At yung iba may strap pa dito sa gawing bewang, no? Bakit kanyo? Kasi unang-una nakaka-distribute, no, ng weight ng mga libro, hindi lang dito sa balikat, pati dito. Kung gusto pa rin ng estudyanteng mag-backpack, mainam daw na bilan sila ng may makapal na padding. Maghanap din daw ng tinatawag na spine protector para iwas sa sakit ng likod. At yung may dagdag na strap sa bewang at dibdib para makalat ang pagpasa ng bigat ng bag sa buong likod at hindi lang sa balikat. Meron siyang certain straps and features that will ensure na hindi dito ang load kung hindi dito sa baba, sa pelvic area. Pero bale wala raw ang tamang bag kung hindi naman tama ang paraan ng pagbubuhat ng mga bata. Kaya dapat silang turuan na balansehin ang backpack. Nakasuot dapat ang parehong strap at hindi lang isa tulad ng forma ng ilan. Para sa saksi, Tina Panganiban Perez, nag-uulat. Muling direksya na mga gusto magkaanak ang pista ng Obando sa pag-asang mabibiyayaan sila ng supling kapag nakiisa sa fertility dance. Pero hindi lang pala anak ang pwedeng hilingin kay Santa Clara at sa iba pang santo ng Obando, Bulacan. Saksi si Lay Alves. Dito sa Obando, todo ang pagsayaw ng marami. Ang hakbang sa bawat nota, indak sa pag-asang mabiyayaan ng anak. Ang pistang ito alay sa mga patron na sina Santa Clara, San Pascual Bailon at Nuestra Señora de Silambao. Pang ilang first time? Anong sa tingin nyo? Pagbibigyan naman? Oo naman kasi hanggat buhay ay buwan may pag-asa eh. Sa loob ng simbahan, ilang pares mula Nueva Ecija ang humihiling na mabendisyonan ng pari. Tutol daw sila sa RH bill. Mga mag-asawa yung couple na lang hihingi talaga na anak. So, isa kami doon sa couple na nanghihingi talaga ng blessing from God. Tapos, bakit kailangan yung iba hadlangan, gano'n. So, parang pwede naman kasi yun limitahan yung anak nila in a natural way. Ang mag-asawang Eileen at Joseph Tijones mula Cavite, 10 taon ng kasal. Ngayong nagamot na raw ang diferensya ni Eileen na hadlang dati sa pagbubuntis niya, umaasa silang magkaka-baby na. Sabay pa nga kung magiging responsableng magulang. Kasi ang nagsasuffer bata, nakakaawa. Nakakaawa ang bata talaga. Kasi katulad ko nga, kahit pa paano 1 year nakapagturo ako sa
sa school. Meron doon na because of lack of walang trabaho ang magulang, masyadong marami. Pero hindi lang mga gusto magkaanak ang nakisaya sa pista. Si Jemima Santiago, buntis pero hiniwalayan ng asawa. Simple lang ang hiling. I'm dancing right now also, if he can come back with me. May iba namang naririto lang para makisaya. I have a friend who was walking in the festival today. She wants to become pregnant, so they invited us out to come visit, so that's why we're in Obando. Ako si Lee Alves, ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan. Magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Susunod na ang Born to be Wild. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.